na nakalugay sa gilid ng kanyang mukha na nagpapatingkad sa kanyang mahabang leeg. Ang tanging alahas niya ay isang pares ng simpleng hikaw na may diamante na kumikislap sa tuwing gumagalaw siya. Ngunit ang kanyang mukha doon natigilan si Marco. Ang kanyang makeup ay minimal, nagpapatingkad lamang sa kanyang natural na ganda. At sa kanyang mga mata, mayroong halong kaba at pag-aalinlangan, isang kahinaan na sa halip na magpababa sa kanya, ay lalo pang nagpaangat sa kanyang alindog. Sa isang iglap, nawala sa isip ni Marco ang kontrata. Nawala ang pagkakahawig nito kay Isabela. Ang nakikita niya ay si Tina. Si Tina lamang. At ang babaeng nasa kanyang harapan ay nakakamangha. Isang kakaibang damdamin ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito awa. Hindi ito responsibilidad. Ito ay paghanga. Isang purong paghanga na may kasamang isang bagay na mas matindi at mas mapanganib, pagmamalaki. Isang posesibong pagmamalaki sa babaeng magiging kapareha niya ngayong gabi. Dahan-dahan siyang lumapit sa paanan ng hagdanan at inilahad ang kanyang kamay. Nang abutin ito ni Tina, naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng mga daliri nito. Malamig ang kamay nito, isang malinaw na senyales ng kaba. Don't be nervous, bulong niya, ang kanyang boses ay mas malumanay kaysa sa kanyang intensyon. Just stay easy if by side. I won't let anyone bother you. Hinigpitan niya ng bahagya ang kanyang hawak, isang kilos na parabang sinasabing hindi lang ito isang pangako, kundi isang babala sa sinumang magtatangka. Tumingin ito sa kanya, at sa mga mata nito, nakita niya ang pasasalamat, ngunit mayroon ding isang pader na tila itinayo sa pagitan nila, isang pader na alam niyang siya rin ang may gawa. Okay, mahinang sagot nito. Ang Grand Ballroom ng isang 5-star hotel ay isang dagat ng mga alahas, mamahaling pabango, at mga peking papuri. Pagpasok pa lang nila, lahat ng mata ay napunta sa kanila. Ang mga bulungan ay nagsimula, parang isang kuyog ng mga bubuyog. Naramdaman ni Marco ang paghigpit ng kapit ni Tina sa kanyang braso. Ngunit sa halip na itago siya, mas lalo pa niya itong idinikit sa kanyang tabi. Lumakad sila ng may kumpiyansa, ang bawat hakbang ay isang deklarasyon. Nilapitan sila ng mga kasosyo sa negosyo, mga politiko, at mga kilalang personalidad. Ipinakilala niya si Tina sa bawat isa. Everyone, I'd like you to meet Celestina Reyes. Simple lang. Walang label. Walang paliwanag. Hahayaan niyang ang kanilang mga isip ang bumuo ng sarili nilang konklusyon. At sa bawat pagpapakilala, nasaksihan ni Marco ang isang tahimik na pagbabago kay Tina. Ang paunang kaba nito ay dahan-dahang napalitan ng isang mahinahong dignidad. Sumasagot ito sa mga tanong ng may talino at paggalang. Hindi ito nagkunwaring sanay sa mundo nila, ngunit hindi rin ito nagpakita ng pagiging mababa. Pinanindigan niya kung sino siya. At habang pinagmamasdan niya ito, ang paghanga ni Marco ay lalong lumalim. Nang magsimula ang tugtugin para sa sayawan, alam ni Marco na ito ang pinakamahalagang sandali ng gabi. Ito ang magiging selyo sa mensaheng nais niyang iparating. May I have this dance? Tanong niya, inilahad ang kanyang kamay. Nag-alinlangan ito ng isang segundo, pagkatapos ay tumango at tinanggap ang kanyang kamay. Dinala niya ito sa gitna ng dance floor, sa ilalim ng mga matang nakamasid. Inilagay niya ang isang kamay sa baywang nito, at ang isa naman ay hawak ang kamay nito. Ang init ng katawan nito ay tumago sa tela ng kanilang mga damit. Ang pabango nito, isang amoy ng gardenya, na pinili ng kanyang ina, ay tila isang gayuma na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Nagsimula silang sumayaw. Ang kanilang mga galaw ay mabagal, sumasabay sa malamyos na himig ng isang na piyesa. Sa una, naninigas ang katawan ni Tina, ngunit unti-unti, nagtiwala ito sa kanyang paggabay. Sumunod ito sa kanyang mga hakbang, hanggang sa ang kanilang mga katawan ay gumalaw na parang iisa. Ang mga tao sa paligid, ang musika, ang mga bulungan, lahat ay naglaho. Sa sandaling iyon, ang tanging umiiral ay silang dalawa. Nakatitig siya sa mga mata nito, mga matang tila isang malalim na balon ng mga emosyong hindi niya mabasa. You look beautiful, Tina, bulong niya, at ang mga salitang iyon ay lumabas mula sa isang lugar na mas malalim kaysa sa pagpapanggap. Totoo iyon. Sa lahat ng babaeng nakasayaw niya sa buong buhay niya, wala pang nakapagparamdam sa kanya ng ganito, isang kakaibang halo ng proteksyon, pag-aari, at isang hindi maipaliwanag na pang-aakit. Isang bahagyang pamumula ang gumuhit sa mga pisngi nito.
Salamat, halos pabulong na sagot nito at umiwas ng tingin. Ang simpleng reaksyong iyon ay mas kaakit-akit pa kaysa sa lahat ng pinraktis na pagpapakyut ng mga babaeng tulad ni Katrina. Nang matapos ang kanta, nanatili sila sa kanilang posisyon ng ilang segundo pa, tila ayaw bumitaw. Ngunit ang mahika ay nabasag ng isang lalaki ang lumapit sa kanila. Si Amy Tan, isang matandang negosyanteng kilala sa pagiging babaero. Marco, you've a friend. You've been hiding this beautiful gem, sabi ni Amy Tan, ang mga mata ay malagkit na nakatitig kay Tina. Miss, baka naman pwede kitang maisayaw. Bago pa man makasagot si Tina, naramdaman ni Marco ang isang mainit na galit na umakyat sa kanyang lalamunan. Isang primitibong galit na hindi niya inaasahan. Hinila niya si Tina papalapit sa kanya, ang kamay sa baywang nito ay humigpit. I'm sorry, Henry, sabi ni Marco, ang boses ay malamig at may diin. But Jing's partner for tonight is exclusively mine. Natigilan si Amy. Tan, nagulat sa matinding posesibong tono ni Marco. Umiti lang ito ng pilit at mabilis na umalis. Nang muli silang dalawa na lang, lumingon si Tina sa kanya, ang mga mata ay nagtatanong. Alam ni Marco na lumampas siya sa guhit. Ang kanyang reaksyon ay hindi reaksyon ng isang employer. Iyon ay reaksyon ng isang lalaking nagsiselos. At ang katotohanan iyon ay nagpagulo sa kanyang isipan. Ano ba itong nararamdaman niya? Ito ba ay dahil lang sa alaala ni Isabella, o may bago nang nabubuo para kay Tina? Bago pa niya masagot ang tanong sa kanyang isipan, isang anino ang tumabon sa kanila. Marco, darling. Mukhang nagkakamali ako. Nakahanap ka nga pala ng kapalit. Ang boses na iyon. Matamis ngunit puno ng lason. Ang boses ni Katrina. Nakatayo ito sa kanilang harapan, suot ang isang itim na damit na tila mas nababagay sa isang libing kaysa sa isang charity ball. Ang mga mata nito ay parang mga nagbabagang uling, nakatuon sa kanilang magkahawak na kamay. Ang mga tao sa paligid ay biglang tumahimik, inaabangan ang isang eksena. Tumingin si Katrina kay Tina, ang ngiti nito ay isang pagbabanta. At pagkatapos, nagsalita ito ng malakas, sapat para marinig ng lahat ng nakapaligid. Marco, darling. Hindi mo man lang ba ipapakilala sa lahat ang bago mong yaya? O baka naman may iba na siyang papel ngayon? Ang mga salita ni Katrina ay parang isang malakas na sampal na umalinggangao sa buong ballroom. Huminto ang musika. Ang mga bulungan ay naging isang nakabibinging katahimikan. Lahat ng mata, mga matang mapanuri, mausisa, at mapanghusga, ay nakatuon sa kanya. Yaya, may iba siyang papel? Narinig ni Tina ang mga pira-pirasong tanong mula sa mga taong nakapaligid. Ang sahig na kanyang kinatatayuan ay tila biglang gumuho. Ang kanyang mukha ay nag-init, ang kahihiyan ay isang lason na mabilis na kumalat sa kanyang buong sistema. Gusto niyang magtago, maging invisible, o tumakbo palayo sa lugar na iyon. Naramdaman niyang lumuwag ang hawak ni Marco sa kanyang kamay. Ito na ba iyon? Ang pagtatapos ng kanilang pagpapanggap? Iiwan ba siya nitong mag-isa sa gitna ng mga buitre? Ngunit ang sumunod na nangyari ay hindi niya inaasahan. Sa halip na bumitaw, mas lalo pang hinigpitan ni Marco ang hawak sa kanyang kamay, ang init nito ay isang angkla sa gitna ng rumaragasang alon ng kahihiyan. Humarap ito kay Katrina, at sa unang pagkakataon, nakita ni Tina ang isang emosyon sa mukha ni Marco na hindi kalungkutan o pagod. Nakita niya ang purong galit. Isang malamig, mapanganib at tahimik na galit. She is the biggest, Katrina, sabi ni Marco, ang boses ay kalmado ngunit bawat salita ay may bigat ng bakal. And you are embarrassing yourself. Show some respect, or I'll have security escort you out. Ang banta ay malinaw. Ang proteksyon ay hindi maikakaila. Natigilan si Katrina, hindi inaasahan ang direktang pagtatanggol. Ang buong ballroom ay saksi sa pagpili ni Marco. At pinili niya siya. Namula ang mukha ni Katrina sa galit at kahihiyan. Walang imik, tumalikod ito at nagmart sa palayo, ang bawat hakbang ay puno ng pagkatalo. Agad na bumalik ang musika, ngunit para kay Tina, sira na ang gabi. Hinila siya ng marahan ni Marco papalayo sa dance floor. Let's go, sabi nito. Sa buong biyahe pa uwi, walang nagsalita. Nakaupo si Tina sa tabi niya, nakatingin sa labas ng bintana, ngunit ang nakikita niya ay ang mga mapanghusgang mata ng mga tao at ang mapanuyang ngiti ni Katrina.
Ang kahihiyan ay nanunuot pa rin sa kanyang balat. Ang pagtatanggol ni Marco, bagamat ipinagpapasalamat niya, ay nagdulot lang ng mas maraming tanong. Bakit? Bakit niya ginawa iyon? Dahil ba sa kontrata? O dahil sa babaeng nakikita nito sa kanyang mukha? Pagdating nila sa mansyon, dumiretso siya sa kanyang silid. Hinubad niya ang magandang gown, ang mga alahas, at muling isinuot ang kanyang sariling simpleng damit pantulog. Tumingin siya sa salamin. Ang nakita niya ay hindi ang babaeng nakakamangha sa party, kundi si Celestina Reyes, ang nurse, ang impostor, ang kapalit. Gusto na niyang sumuko. Gusto na niyang tapusin ang lahat ng ito. Kinabukasan, iniwasan niya si Marco. Nagkulong siya sa playroom kasama si Sofia, ginawang kuta ang mundo ng mga laruan at mga kwentong pambata. Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nawawala. Nang hapong iyon, habang naglalaro sila ni Sofia sa hardin, nilapitan siya ni Doña Elvira. Hiza, maupo ka muna, sabi ng matanda, iginigya siya sa isang bangkong bato sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Pasensya na po sa nangyari kagabi, maam, agad na sabi ni Tina, nakayuko. Umiling si Doña Elvira. Huwag mong isipin iyon. Katrina will always be Katrina. Ang gusto kong malaman ay kung kumusta ka. Tumingin si Tina sa matanda. Ang mga mata nito ay puno ng sinseridad. Hindi ko po alam pag-amin niya. Naguguluhan po ako. Alam ko, sabi ng matanda, at sa isang iglap, nakita ni Tina ang isang pahiwatig ng pagsisisi sa mukha nito. Hindi madali ang sitwasyon na ito. Pero gusto kong malaman mo na hindi lang dahil sa pagkakahawig kaya kita pinili. Tumingin ito ng diretsyo sa kanyang mga mata. Pinili kita dahil sa puso mo, Hija. Nakita ko kung paano ka tumingin kay Sofia sa airport. Nakita ko ang kabutihan sa iyong mga mata. Ang pagkakahawig ay isang bonus, isang tulay para mas madaling matanggap ka ni Sofia. Pero ang tunay na dahilan ikaw iyon. Ang mga salita ay dapat nagdulot ng kapanatagan, ngunit lalo lang siyang naguluhan. Mayroong katotohanan sa sinasabi ng matanda, ngunit hindi nito nabubura ang katotohanang siya pa rin ay isang substitute. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagpaalam si Tina na maglalakad-lakad muna. Kailangan niya ng espasyo. Kailangan niyang mag-isip. Napadpad siya sa isang bahagi ng mansyon na hindi pa niya napupuntahan, isang mahabang pasilyo sa West Wing na tila bihirang daanan. Maalikabok ang mga muebles, natatakpan ng puting tela. At sa dulo ng pasilyo may isang pinto. Isang pinto na gawa sa dark mahogany na iiba sa lahat ng pinto sa mansyon. Walang doorknob, tanging isang keyhole na kulay ginto. Nakalock. Isang hindi maipaliwanag na kuryosidad ang humila sa kanya. Bakit may isang silid na nakakandado ng ganito sa isang bahay na puno ng mga bukas na espasyo? Sinubukan niyang silipin ang keyhole, ngunit madilim sa loob. Habang kinakapan niya ang paligid ng pinto, napansin niya ang isang maliit na uka sa itaas ng hamba nito. May nakatago. Inabot niya ito at naramdaman ang isang malamig na metal. Isang luma at medyo kinakalawang na susi. Nanginginig ang mga kamay, kinuha niya ang susi. Sakto ito sa keyhole. Huminga siya ng malalim, ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Alam niyang hindi niya dapat ito ginagawa. Isa itong paglabag sa privacy. Ngunit ang pangangailangan na malaman ang katotohanan, na makita ang mukha ng multong bumabalot sa kanyang buhay, ay mas malakas kaysa sa kanyang pag-aalinlangan. Dahan-dahan niyang pinihit ang susi. Isang malakas na click ang umalinggaw sa tahimik na pasilyo. Itinulak niya ang mabigat na pinto. Isang amoy ng alikabok, mga lumang libro, at pinatuyong bulaklak ang sumalubong sa kanya. Ang silid ay madilim, ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang ng pinto. Kinapa niya ang pader at nahanap ang switch. Nang bumukas ang ilaw, napasinghap si Tina. Ang silid ay isang sanktuaryo. Isang silid na tila iniwanan ng panahon. Lahat ng gamit, isang vanity table na may mga bote ng pabango, isang estante na puno ng mga libro ng tula, isang upuan sa tabi ng bintana, ay natatakpan ng manipis na alikabok, ngunit malinaw na minsan ay inalagaan at minahal. Ito ay silid ng isang babae. Ngunit hindi ang mga gamit ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa pader, sa tapat mismo ng pinto, nakasabit ang isang life-sized na oil painting. Isang larawan na napakaganda at napakarealistiko na para bang humihinga ang taong nakapinta rito.
Isang larawan ng isang babae. Ang babae ay nakaupo sa isang hardin, napapalibutan ng mga puting rosas. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida, at ang kanyang maitim na buhok ay hinahangin ng bahagya. Nakangiti ito, isang ngiting pamilyar, isang ngiting nakita na ni Tina sa salamin. Nakatitig siya sa larawan, ang kanyang paghinga ay tila nahinto. Ang hugis ng mukha, ang mga mata, ang paraan ng pagkurba ng mga labi. Ito ay siya. Para siyang nakatingin sa sarili niyang larawan na kinunan sa ibang panahon, sa ibang buhay. Nanginginig ang mga tuhod, lumapit siya. Sa ilalim ng painting, may isang maliit na tansong plake. Hinaplos niya ito, pinunasan ang alikabok gamit ang kanyang daliri, at binasa ang mga nakaukit na salita. Isabela de Villa, 1,900 at 70 bawas 2,019. Isabela. Sa wakas, may pangalan na ang multo. May mukha na ang anino. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang bumagsak sa kanilang mga lugar, lumilikha ng isang larawang puno ng sakit at panlilinlang. Ang titig ni Marco. Ang pagyakap ni Sofia. Ang mga salita ni Katrina. Ang sinabi ni Doña Elvira. Substitute. Kapalit. The perfect substitute. Kaya pala di. Bulong niya, ang boses ay basag. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang mula sa kanyang talampakan pataas, hanggang sa bumalot sa kanyang buong katawan. Hindi lang siya kamukha. Sila ay magkawangis. 2 patak ng tubig. Napaurong siya, napasandal sa pader, ang mga binti ay tila nawala ng lakas. Ang buong pundasyon ng kanyang buhay sa mansyon na iyon, ang kontrata, ang pag-aalaga kay Sofia, ang komplikadong relasyon niya kay Marco, lahat ay nakatayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan. Isang kasinungalingan na nakasentro sa mukha ng babaeng nasa larawan. Hindi siya si Tina na pinili dahil sa kanyang puso. Siya si Tina na pinili dahil sa kanyang mukha. Napayuko siya, ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi. Ngunit huli na. Isang butil ng luha ang pumatak sa sahig na maalikabok, sinundan ng isa pa. Isa lang akong kapalit, hikbi niya sa katahimikan ng silid, ang mga salita ay puno ng pait at pagkadurog ng puso. Isa lang akong huwad. Nakatayo siya roon, sa gitna ng santuwaryo ng babaeng hindi niya nakilala, ngunit ang anino ay nagpapasya sa kanyang kapalaran. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na bigat ng kanyang ginintuang haula. Ito ay hindi lang isang kulungan ng karangyaan, ito ay isang libingan ng isang pag-ibig na hindi sa kanya, at isang pagkakakilanlan na unti-unting ninanakaw mula sa kanya. Isang pakiramdam ng pagkabalisa ang bumabagabag kay Marco buong araw. Pagkatapos ng gabi ng charity ball, may nagbago. Hindi lang sa paraan ng pagtingin sa kanya ng publiko, kundi sa paraan ng pagtingin niya sa kanyang sarili. Ang kanyang mabangis na pagtatanggol kay Tina, hindi iyon para sa kontrata. Hindi iyon para sa imahe ng kumpanya. Iyon ay para sa kanya. At ang katotohanang iyon ay gumugulo sa kanyang sistema. Iniwasan siya ni Tina buong araw. Naiintindihan niya. Ang nangyari ay isang kahihiyan na hindi nito dapat naranasan. Ngunit ang pag-iwas nito ay nag-iwan ng isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib, isang pakiramdam ng pagkukulang. Gabi na nang hindi niya na matiis. Kailangan niyang malaman kung ayos lang ito. Tinanong niya ang isang katulong kung nasaan si Tina. Sir, kanina ko pa po hindi nakikita si Miss Tina. Pero nakita ko po siyang papunta sa West Wing kaninang hapon, sagot ng katulong. Ang West Wing. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Walang sinuman ang pumupunta sa West Wing. Iyon ay isang sementeryo ng mga alaala, isang lugar na sinadya niyang iwasan. At sa dulo ng pasilyo na iyon ang silid ni Isabela. Mabilis ang kanyang mga hakbang, ang bawat isa ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang tunog ng kanyang mga sapatos na gawa sa balat ay umalinggaw sa tahimik na pasilyo, isang anunsyo ng paparating na paghuhukom. Mula sa malayo, nakita niya ito, isang siwang ng liwanag mula sa pintong dapat ay laging nakakandado. Ang kanyang puso ay bumagsak. She knows. Itinulak niya ang pinto at pumasok. Naroon nga si Tina, nakatayo sa gitna ng silid, ang mga balikat ay nanginginig. Nakatingin ito sa larawan ni Isabela. Nang lumingon ito sa kanya, ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi lang simpleng kalungkutan.
Nakita niya ang isang matinding kirot ng pagkakanulo. Isang sakit na siya mismo ang may gawa. Tina T. Ang pangalan nito ay namutawi sa kanyang mga labi, ngunit ang tunog ay guwang at walang kapangyarihan. Tumingin ito sa kanya at pagkatapos ay sa larawan at muli sa kanya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Siya pala si Isabella, sabi nito, ang boses ay basag at puno ng sakit. Ngayon, naiintindihan ko na ang lahat. Bakit si Sofia? Bakit kayo di? Hindi nito kailangang tapusin ang pangungusap. Ang bawat salitang hindi nito binitiwan ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Isa lang akong kapalit, sabi nito, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Isang anino. Isang katawan na may mukha niya. Ang bawat salita ay isang akusasyon. Isang akusasyong totoo. Gusto niyang itanggi, ngunit paano? Paano niya itatanggi ang isang bagay na naging pundasyon ng kanilang buong kasunduan? Tina, let me explain, sabi niya, humakbang palapit. Explain what? Tumawa ito ng walang saya. Na nagkataon lang. Na hindi niya napansin. Sir Marco, wag niyo na po akong gawing tanga. Ang paggamit nito ng tipo at t-sir ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Ito ang pader na muli nitong itinayo sa pagitan nila. Napahinto siya. Huminga ng malalim. Ang pagsisinungaling ay magpapalala lang ng lahat. Katotohanan. Iyon na lang ang natitira niyang sandata, kahit gaano pa ito kasakit. Pag-amin niya, ang salita ay mabigat at mahirap bitawan. Noong una, nakita kita sa airport at nakita ko siya. Ang pagkabigla ang pagkakahawig iyon ang unang napansin ko. Iyon ang dahilan kung bakit naisip ng ina ko na ikaw ang perpektong solusyon. At pumayag ako dahil desperado akong bigyan si Sofia ng isang bagay na kahawig ng inang hindi niya nakilala. Nakita niya ang pagtulo ng luha sa mga pisngi nito. Alam niyang sinasaktan niya ito lalo, ngunit kailangan nitong marinig ang buong katotohanan. Pero nagkamali ako, patuloy niya, ang boses ay puno ng pagsisisi. Nagkamali ako sa pag-aakalang iyon lang ang magiging papel mo. Na kaya kong kontrolin ang lahat. Lumapit siya, at sa pagkakataong ito, hindi ito umurong. Tina, sa mga nagdaang linggo, hindi na si Isabella ang nakikita ko. Nang harapin mo si Katrina sa mall, kahit nasasaktan ka, hindi ka nagpakita ng kahinaan. Nakita ko ang lakas mo. Nang kantahan mo si Sofia para makatulog, narinig ko ang lambing mo. At nang gabing iyon sa party hindi ka si Isabella. Ikaw iyon. Mas matapang. Mas totoo. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata, hinahayaan nitong makita ang lahat ng kaguluhan at sinseridad sa kanyang kaluluwa. Ang mukha ni Isabella ang nagdala sa iyo rito. Pero ang puso ni Celestina Reyes, ang puso mo ang dahilan kung bakit gusto kong manatili ka. Nakatitig lang ito sa kanya, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy, ang dibdib ay umaakyat baba. Naghihintay. Nagdududa. Alam ni Marco na hindi sapat ang mga salita. Kailangan niyang patunayan. Kailangan niyang sirain ang ginintuang hawla na siya mismo ang nagtayo. Umalis tayo, bigla niyang sabi. Natigilan ito. Anong sabi ninyo? Umalis tayo dito. Sa mansyon na ito. Sa anino ni Isabella. Hinawakan niya ang mga kamay nito, malamig pa rin, ngunit hindi na nanginginig. Iuwi kita. Sa probinsya ninyo. Gusto kong makilala ang pamilya mo. Ang nanay mo. Gusto kong makita kung saan ka lumaki. Gusto kong makilala ang tunay na ikaw, malayo sa lahat ng ito. Kinabukasan, lumipad sila patungo sa isang maliit na probinsya sa Visayas. Ang biyahe ay tahimik, ngunit hindi na ito ang nakakailang nakatahimikan ng dati. Ito ay isang katahimikan ng pag-iisip ng pag-aantay. Ang bahay ni Tina ay simple, isang maliit na bungalo na napapalibutan ng mga halaman at bulaklak. Malayo sa karangyaan ng Forbes Park, ngunit mayroon itong init at buhay na wala sa kanyang mansyon. Sinalubong sila ng ina ni Tina, si Aling Martha, na may mga matang nag-aalala ngunit puno ng pagmamahal. Doon, sa loob ng 2 araw, nasaksihan ni Marco ang mundong bumuo kay Tina. Nakita niya ang paggalang ng mga kapitbahay dito. Nakita niya ang pagmamahal nito sa kanyang mga nakababatang kapatid. Nakita niya ang paraan ng pagtingin nito sa kanyang ina, isang tingin ng purong pag-aalaga.
Kinausap niya si Aling Martha. Formal niyang tinapos ang usapin sa utang, hindi bilang isang bayad, kundi bilang isang regalo ng pasasalamat, isang bagay na matagal na niyang dapat ginawa. Nakita niya ang laking pasasalamat at ginhawa sa mga mata ng matanda, at alam niyang tama ang kanyang ginawa. Isang hapon, habang nagkakape sila sa maliit na beranda, pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa likod ng mga puno ng niyog, nagsalita si Tina. Bakit mo ginagawa ito, Marco? Tanong nito. Sa unang pagkakataon ay tinawag siya sa kanyang pangalan ng walang iser. Tumingin siya sa kanya. Ang buhok nito ay simple lang na nakapusod, wala itong suot na alahas o makeup. Ngunit para sa kanya, mas maganda ito ngayon kaysa noong gabi ng party. Dahil dito, sagot niya, iginagalaw ang kamay para sakupin ang tanawin, mas nakikita kita. Ang tunay na ikaw. At iyon ang babaeng minamahal ko. Ang salitang minamahal ay lumabas ng natural, isang katotohanang matagal nang kumukulo sa loob niya na sa wakas ay nasabi na. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Tina, na sinundan ng isang emosyong hindi niya pa nakikita rito, isang kislap ng pag-asa. Bago sila bumalik sa Maynila, alam ni Marco na may isa pa siyang kailangang gawin. Isang huling tali na kailangan niyang putulin. Lumayo siya sandali at tinawagan ang isang numero mula sa kanyang memorya. Sumagot ito sa ikalawang ring. Marco. I knew you'd call. Ang boses ni Katrina, puno ng pagwawagi. Katrina, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. This is the last time you will hear from me. I'm warning you. Stay away from Ivy family. Stay away from Tina. Or you will face the full consequences of messing with me. And promise you, you won't like it, T. Your family, tumawa ito. That nurse is not your family. She is more of a family to me and my daughter than you ever were, sagot niya. At bago pa ito makasagot, ibinaba na niya ang tawag at hinarang ang numero nito. Isang pakiramdam ng kalayaan ang dumaloy sa kanya. Tapos na. Sa wakas, malinaw na ang lahat. Pinili niya ang kanyang kinabukasan. Bumalik siya kay Tina na naghihintay sa kanya. Umiti siya, isang tunay at magaan na ngiti. Sa unang pagkakataon, umiti ito pabalik, isang ngiting umabot sa mga mata. May pag-asa. Nagsisimula pa lang sila. Habang nasa sasakyan sila pabalik sa airport, panatag ang kanyang loob. Nahawakan niya ang kamay ni Tina. Mainit na ito. Tumingin ito sa kanya, at sa mga mata nito, nakita niya ang simula ng tiwala. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message. Mula sa isang numerong hindi niya kilala. Mayroon itong kalakip na video. Dahil sa isang masamang kutob, binuksan niya ito. Nag-play ang video. Nakita niya si Katrina, nakangiti ng matamis sa kamera, selfie style. Sa likuran nito, naglalaro si Sofia kasama ang isang yaya sa hardin ng mansyon. At narinig niya ang boses ni Katrina, malambing ngunit puno ng kamandag, na tila ibinubulong sa bata. Sofia, sweetie, alam mo ba na ang mommy Tina mo ay hindi mo tunay na mommy? Palabas lang ang lahat. She's just paid to pretend tea. Tumingin siya sa video. Nakita niyang lumingon si Sofia, ang mukha ay puno ng pagkalito. No. Mommy Tina is real mommy, sabi ng bata, ang boses ay nanginginig. Umisi si Katrina sa kamera, isang ngising demonyo. Really? Tanungin mo ang daddy mo. Tanungin mo siya tungkol sa kontrata. He bought her, darling. Just like a toy. Natapos ang video. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay nakakabingi, mas malakas pa sa sigaw. Tinitigan ni Marco ang blankong screen ng kanyang cellphone, ngunit ang imahe ni Sofia na puno ng pagkalito at ang demonyong ngisi ni Katrina ay nakatatak na sa kanyang isipan. Marco. Anong problema? Ang boses ni Tina ay puno ng pag-aalala. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin mula sa cellphone patungo kay Tina. Nakita niya ang namumuong tiwala sa mga mata nito, isang tiwalang malapit ng mawasak. Hinawakan niya ang kamay nito ng mahigpit, ang kanyang mga daliri ay naging yelo. Kailangan nating umuwi, sabi niya, ang boses ay garalgal at puno ng isang galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Kailangan nating umuwi ngayon. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay nakakabingi, mas malakas pa sa sigaw.
Tinitigan ni Marco ang blankong screen ng kanyang cellphone, ngunit ang imahe ni Sofia na puno ng pagkalito at ang demonyong ngisi ni Katrina ay nakatatak na sa kanyang isipan. Marco, anong problema? Ang boses ni Tina ay puno ng pag-aalala. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin mula sa cellphone patungo kay Tina. Nakita niya ang namumuong tiwala sa mga mata nito, isang tiwalang malapit nang mawasak ng isang kasinungalingang siya ang may pasimuno. Ang 2 araw ng kapayapaan sa probinsya, ang init ng pamilya nito, ang ngiti sa mga labi nito, lahat ay parang isang panaginip na biglang naging isang bangungot. Hinawakan niya ang kamay nito ng mahigpit, ang kanyang mga daliri ay naging yelo. Kailangan nating umuwi, sabi niya, ang boses ay garalgal at puno ng isang galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Kailangan nating umuwi ngayon. Hindi na niya kailangang magpaliwanag. Ipinakita niya ang video. Pinanood ni Tina ang maikling clip, ang kanyang mukha ay dahan-dahang namutla. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagalit. Ang nakita ni Marco sa kanyang mukha ay isang bagay na mas masahol pa, isang malalim at dalisay na sakit ng isang ina. Ang una nitong reaksyon ay hindi para sa sarili, kundi para kay Sofia. Ang anak ko di. Bulong nito, ang mga mata ay napuno ng luha. Marco, anong gagawin natin? Ang galit sa dibdib ni Marco ay nag-aapoy. Isang halimaw si Katrina. Isang demonyo. Ang una niyang naisip ay sirain ito. Tawagan ang kanyang mga abogado, gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan at pera para durugin si Katrina Sandoval hanggang sa wala nang matira. Ngunit nang makita niya ang takot at sakit sa mga mata ni Tina, alam niyang hindi iyon ang sagot. Ang paghihiganti ay hindi magpapagaling sa sugat na malapit ng ibukas ni Katrina sa puso ng kanilang anak. Uwi tayo, muli niyang sabi, mas kalmado na ngayon, ngunit mas desidido. At ayusin natin ito. Tayong dalawa. Celestina Tina Breyes. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay isang malabong panaginip. Ang mga ulap sa labas ng bintana ng private jet ay tila mga anino ng kanilang mga problema. Hawak niya ang kamay ni Marco, ang lakas nito ay ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya na buo. Pagdating nila sa mansyon, ang katahimikan ay mas mabigat kaysa dati. Agad nilang hinanap si Sofia. Natagpuan nila ito sa playroom, tahimik na naglalaro ng manika sa isang sulok. Nang makita sila nito, tumakbo ito at yumakap sa kanila, ngunit napansin ni Tina ang isang bagay na iba sa mga mata ng bata, isang anino ng pag-aalinlangan, isang tanong na hindi nito masabi. Mommy Tina. Daddy E. Simula nito, ngunit hindi nito matuloy. Alam na ni Tina. Ang laso ni Katrina ay nagsimula ng kumalat. Nang gabing iyon, pagkatapos maghapunan, naupo silang dalawa ni Marco sa sala, kasama si Doña Elvira na nababasa na ang bigat sa kanilang mga mukha. Ipinakita ni Marco ang video sa kanyang ina. Ang kalmadong mukha ng matanda ay nagpakita ng isang bihirang galit. Ang babaeng iyon ay walang kaluluwa, sabi ni Doña Elvira. Marco, kailangan mong. Hindi po, putol ni Tina, ang boses niya ay mahina ngunit matatag. Nagulat ang dalawa sa kanyang biglaang pagsalita. Tumingin siya kay Marco. Marco, ang paghihiganti ay hindi makakatulong kay Sofia. Mas lalo lang siyang masasaktan kung gagawin natin itong isang malaking gulo. May isang paraan lang para ayusin ito. Tumingin siya sa kanilang dalawa, ang kanyang mga mata ay puno ng isang determinasyon na isinilang mula sa purong pagmamahal. Kailangan nating sabihin sa kanya ang katotohanan. Tayo mismo. Sa ating paraan. Natigilan si Marco. Ang ideya na aminin sa kanyang anak ang kasinungalingan ay parang pagtusok ng punyal sa sarili niyang puso. Pero Tina, 3 taong gulang pa lang siya. Paano niya maiintindihan? Mas matalino siya kaysa sa inaakala natin, sagot ni Tina, ang boses ay puno ng paninindigan. At mas masasaktan siya kung malalaman niya sa iba, o kung patuloy tayong magsisinungaling. Kailangan niyang marinig mula sa atin na mahal natin siya, at ang pagmamahal na iyon ang totoo, kahit pa nagsimula ang lahat sa isang komplikadong paraan. Tumingin si Marco kay Doña Elvira. Ang kanyang ina, na laging may solusyon sa lahat, ay tumango lang ng dahan-dahan, ang mga mata ay puno ng paghanga para kay Tina. Sa sandaling iyon, alam ni Marco na tama si Tina. Ang tapang nito ay ang kanyang naging lakas.
Kinabukasan, magkahawak kamay silang pumasok sa playroom ni Sofia. Nakaupo ito sa sahig, yakap-yakap ang teddy bear na binili nila sa mall. Ni Marco. Naupo si Marco sa sahig, sa tapat ng kanyang anak. Naupo si Tina sa tabi niya, ang isang kamay ay nasa kanyang likod, isang tahimik na suporta. Sofia, baby, simula niya, ang kanyang lalamunan ay tila may bara. May kailangang sabihin sa iyo si Daddy at si Mommy Tina. Tumingin si Sofia sa kanila, ang mga mata ay malaki at nagtatanong. Alam mo ba na mahal ka namin? Tanong ni Tina, ang boses ay malambing. Tumango si Sofia. At alam mo ba na mayroon kang isa pang mommy? Patuloy ni Tina. Ang pangalan niya ay Mommy Isabella. Kamukhang-kamukha ko siya. Itinuro ni Marco ang isang maliit na larawan sa estante, isang larawan nilang tatlo ni Isabella noong bago palang isilang si Sofia. Siya ang Mommy Isabella mo. Nasa heaven na siya ngayon at isa na siyang magandang bituin sa langit na laging nakabantay sa iyo. Tina. Nakita ni Tina ang pagkalito sa mukha ni Sofia. Ito na ang pinakamahirap na bahagi. Nung nasa heaven na si Mommy Isabella, sabi niya, hinawakan ang maliliit na kamay ni Sofia. Nalungkot si Daddy. At nalungkot ka. Kaya humiling si Mommy Isabella sa mga anghel na magpadala ng isang taong mag-aalaga at magmahal sa iyo. At ipinadala nila ako. Hinaplos niya ang pisngi ng bata. Hindi ako ang mommy na galing sa tiyan ni Daddy. Pero ako ang mommy na galing sa puso. Pinadala ako rito para mahalin ka at mahalin si Daddy. At ang pagmamahal na iyon, baby, ay totoong-totoo. Nangilid ang luha sa mga mata ni Sofia. So totoo kang mommy? Ako ang mommy Tina mo, sagot ni Marco, ang boses ay puno ng emosyon. At si Mommy Isabella ang angel mommy mo. Dalawa ang mommy mo na sobrang nagmamahal sa iyo. Napakaswerte mo, di ba? Dahan-dahan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sofia. Tumango ito. Niyakap niya si Tina at pagkatapos ay si Marco. Isang mahigpit na yakap na nagsasabing naiintindihan niya sa paraang kaya lang ng isang bata. Isang yakap ng pagtanggap. Sa sandaling iyon, alam nilang nalampasan na nila ang pinakamatinding unos. Kinahapunan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Katrina. Nagmartsa ito papasok na parang pag-aari niya ang lugar, ang mukha ay puno ng pagwawagi. So, tanong nito, nakatingin kay Marco. Sinabi mo na ba sa bata ang katotohanan? O ako pa ang kailangang gumawa? Ngunit bago pa makasagot si Marco, si Tina ang humakbang paharap. Wala na ang takot at pag-aalinlangan. Ang nasa harapan ni Katrina ay isang babaeng buo at matatag. Tapos na, Katrina, sabi ni Tina, ang boses ay kalmado. Alam na niya. At wala kang nagawa kundi patunayan sa amin kung gaano namin kamahal ang isa't isa. Natigilan si Katrina. Ang inaasahan niyang makitang gulo at durog na pamilya ay napalitan ng isang pinag-isang prente. Ang kanyang huling alas ay naging abo sa kanyang mga kamay. Hindi mo kami kayang saktan, Katrina, patuloy ni Tina, ang bawat salita ay may bigat at katotohanan. Dahil ang pamilya namin ay binuo sa pagmamahal, hindi sa kasinungalingan. At ang isang bagay na hindi mo kailanman mabibili o maagaw ay ang pagmamahal na iyon. Tumingin si Katrina mula kay Tina patungo kay Marco, na nakatayo sa likod ni Tina, ang mga kamay ay nasa balikat nito, isang tahimik na pagpapakita ng buong suporta. Nakita niya si Doña Elvira na nakatayo sa may hagdanan, ang mga mata ay matalim na parang yelo. At sa likod nilang lahat, sumilip si Sofia, na pagkatapos ay tumakbo at yumakap sa binti ni Tina, nakatingin kay Katrina na para bang isa itong masamang panaginip. Sa isang iglap, nakita ni Katrina ang larawan, ang perpektong larawan ng isang pamilya. Isang pamilya na hindi siya kailanman magiging bahagi. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang mukha ay napuno ng galit, pagkabigo at sa huli, pagkatalo. Tumalikod siya at lumabas ng mansyon, at sa pagsara ng pinto, tila isang madilim na kabanata ang tuluyan ng nagsara para sa kanila. Ilang linggo ang lumipas. Ang mansyon, na dati malamig at malungkot, ay napuno ng tawanan. Ang mga araw ni Marco ay hindi na tungkol sa mga meeting at kontrata lamang, kundi tungkol sa paghahatid kay Sofia sa eskwela kasama si Tina, sa mga piknik sa hardin, at sa mga gabing nagbabasa sila ng mga kwento bago matulog. Si Tina ay hindi na ang yaya na may takot sa mga mata.
Siya ay naging liwanag ng tahanan. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng init at buhay sa bawat sulok ng mansyon. Isang hapon, habang naglalakad sila sa hardin na napapalibutan ng mga puting rosas, ang paboritong bulaklak ni Isabela, na ngayon ay naging paborito na rin ni Tina, huminto si Marco. Tina, sabi niya. Lumingon ito, isang ngiti ang laging handa sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon ang nagpapabilis ng tibok ng puso ni Marco araw-araw. May kinuha siya sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon na gawa sa velvet. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap nito, sa gitna ng mga bulaklak, sa ilalim ng tingin ni na Sofia at Doña Elvira na nanonood mula sa malayo. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, isang singsing na may simpleng diamante ang kumikinang sa ilalim ng araw. Hindi ito kasing laki ng singsing na ibinigay niya kay Katrina. Ito ay mas simple, mas elegante, mas totoo. Celestina Reyes, simula niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Nagsimula ang lahat sa isang kontrata, sa isang kasinungalingan. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, nakita ko ang katotohanan. Nakita ko ang isang babaeng may pinakamatapang at pinakamabuting puso. Pinasok mo ang buhay namin at ginawa mo kaming buo. Ipinakita mo sa akin kung paano magmahal muli. Tumingin siya sa mga mata nito na ngayon ay puno na ng masayang luha. Hindi na ito isang alok. Hindi na ito isang kontrata. Ito ay isang tanong mula sa puso ko. Celestina Reyes, will you be my wife and Sophia's mother, for real this time and for forever? Sa pamamagitan ng kanyang mga luha, tumango si Tina. Yes, bulong nito. Yes, Marco. Yes. Isinuot ni Marco ang singsing sa daliri nito. Sakto. Perpekto. Tumayo siya at niyakap ito ng mahigpit, at sa kanilang paghalik, narinig nila ang masayang palakpak at sigaw ni Sofia. Yehey! Magkakaroon na ako ng real wedding. Natawa silang pareho. Yakap-yakap ang isa't isa, kasama si Sofia sa gitna, sila ay isang larawan ng isang pamilyang binuo, hindi ng dugo o ng mga inaasahan, kundi ng pagpili, ang pagpili na magmahal, magpatawad, at bumuo ng isang kinabukasan ng magkakasama. Habang pinagmamasdan sila ni Doña Elvira mula sa balkonahe, isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang isang lumang larawan sa isang mesa sa tabi niya. Isang larawan niya noong kabataan niya, kasama ang isang babaeng kamukhang-kamukha ni Tina at Isabela. It all worked out, Jimpa's dear sister, bulong niya sa hangin. Your bloodline is finally home. Isang bagong sikreto. Ngunit iyon ay isang kwento para sa ibang araw. Sa ngayon, ang kwento ni Marco at Tina ay nagsisimula pa lamang. At dito nagtatapos ang kwento ni Marco, Tina, at Sofia, isang pamilyang binuo ng tadhana, sinubok ng nakaraan, at pinagtibay ng pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Sa lahat ng aming mga tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong paglalakbay kasama namin sa bawat kabanata, sa bawat pagtawa, sa bawat pag-iyak, at sa bawat tibok ng puso. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin, isang pagtuklas sa kung paano ang pag-ibig ay maaaring magsimula sa mga hindi inaasahang pagkakataon, at kung paano ang isang pusong wasak ay maaaring muling mabuo sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagtanggap. Nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na hindi lang tungkol sa romansa, kundi tungkol sa pag-asa. Ito ay isang paalala na ang tunay na pamilya ay hindi laging nakabase sa dugo, kundi sa mga pusong pinipiling manatili at magmahal sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sana, ang paglalakbay ni Tina at Marco ay nag-iwan sa inyo ng inspirasyon, na kahit sa pinakamadilim na sandali, laging mailiwanag na naghihintay, at ang bawat isa sa atin ay karapat-dapat sa isang pag-ibig na totoo at isang masayang pagtatapos. Muli ang aking taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa ating susunod na kwento.